Kabilang sa mayayamang grupo ang grupo ni Saiton Aguilar. May mga babae at lalaki itong kasama at lahat ng members ay kasundo niya. Maliban na lamang sa isa na si Athena Vasquez. Tahimik lang kasi ito at antisocial ni hindi nga nakikisali sa usapan nila. Umaattend nga ito ng meeting pero ayaw namang sumali. Noong unay, hindi niya pa malaman kung bakit nakisali ang dalaga sa grupo. Pero kalaunay, napagtanto rin niya na kabilang ang dalaga sa pinakamayaman na tao doon, kaya ito napuno sa grupo nila. Isang araw, nagpatawag na naman ng meeting si Saiton nang mapansin niyang naka-headphone lamang si Athena na labis niyang ikinainis. Kaya naman, nang hindi na siya makatiis, ay nilapitan niya na ito at agad tinanggal ang suot-suot nitong headphones. "What is wrong with you, ha?" Galit niyang tanong sa dalaga. "Why? May problema ba?" Kalmadong tugo naman ni Athena. "Sana hindi ka nalang umati ng meeting kung mangbabastos ka dyan. Pumayag na nga ako na hindi ka magbigay ng atensyon kapag nagsasalita ako. Pero yung magsusuot ka ng headphones habang nagsasalita ako? What the F, Athena?" "So, ano bang meron sa pagsusuot ng headphones, Saiton?" "That's not right. Nagsasalita ako sa harap. Makinig ka naman." "Nakikinig naman ako kahit mukhang hindi. Pero this time, I just don't like your idea. Kaya mas pinili ko na lang na magsuot ng headphones instead hearing your ideas at baka masagot pa kita. Ikaw pa naman ang leader at ayaw na ayaw mo pa namang dinidiktahan ka namin patungkol sa mga lousy ideas mo, right?" Ang lahat ng kasamahan nilang naroon ay walang nagsasalita. Sobrang tahimik ng lahat at tanging tinig lamang ng kalmadong si Athena at ang galit na si Saiton ang namumutawi. "Lousy? Kung lousy, bakit walang ni isa sa inyo ang nagrereklamo?" "Bakit? Papayag ka ba kapag may isa sa amin ang magreklamo? Remember what you did to our former member na mas piniling kitilin ang buhay dahil sa mga threats mo sa kanya after he raised his voice against your crazy idea? Sa tingin mo, sa nangyaring iyon, may gusto pa kayang magreklamo sa iyo kahit ang totoo'y ang majority sa amin dito ay hindi gusto ang pamamaraan mo? Hindi, sana ikaw na lang ang naging leader. Palitan mo na lang ako para alam mo kung gaano kahirap itong ginagawa ko. And yet, may isang member pa na nagagawang mag-headphone kahit nagsasalita ako sa harap." "Mabuti pa nga. What's your purpose in building this group anyway? Para maghari-harian? Maging popular? Magka-earn ng respect? Hindi ka pa member dito. Nandito na ang grupong to. So don't dare to question me." "Okay, sige. Ganito na lang. Sa lahat ng members na nandito, kung sino ang may gusto na palitan ko si Saiton, raise your hands." Wika pa ni Athena sabay tayo. Noong unay, medyo kinakabahan pa ang dalaga dahil walang nagtataas ng kamay. Pero nang pangunahan iyon ng isa nilang kasamahan ay doon na nagsunod-sunod ang pagtaas ng ibang kamay. Napangiti naman si Athena saka tiningnan si Saiton na nooy parang nag-aapoy na sa sobrang galit. "So, paano ba yan? Ako na ang bagong leader. And as a new leader, inuutusan ko ang lahat na wag nang ipagpatuloy pa ang grupong ito. Do your own will at huwag kayong papayag na maging sunod-sunuran sa iba. And as a new leader, kinukumpirma ko na ngayon ang pagkabuwag ng grupong ito permanently." Ang lahat ay nagkasiyahan matapos ang anunsyo ni Athena at nagsialisa na rin. Nangakma naman sanang aalis ang dalaga ay doon na siya hinawakan sa braso ni Saiton. "You disrespect me." "Hindi Hindi sana matagal ko nang nilabas ang idea ko. You're no one, Saiton. Mayaman ka, yes. May impluensya ka, yes. Pero hindi ka iba sa aming lahat dito.
Now get off of me kung ayaw mong tadyakan ko iyang balls mo. Hindi pa tayo tapos, Athena. I'll make sure na pagsisihan mo ang ginawa mo ngayon. I guess not. Mas magsisisi pa siguro ako kung hindi ko pinutol ang sungay mo. Okay, aalis na ako. At ikaw naman, namnamin mo na lang muna ang ganda nitong silid na to. Dahil sa susunod, mukhang ikaw na lang yata ang pupunta dito. Ciao! Ngiting demonyeta pa ni Athena saka umalis. Ang naiwang si Saito naman ay doon nga pinagsusuntok at pinagtatadyakan ang lahat ng makikita niya. Naiinis siya, ilang taon niyang ginawa ang grupong ito at hindi niya lubos na aakalain na isang antisocial at babae lamang ang makakagiba sa nasimulan niya. Humanda ka, Athena Vasquez. Hindi pa ako tapos sa iyo. Nasira mo man ang pundasyong matagal ko nang iniingatan, but I'll make sure na mas masisira ang buhay mo sa gagawin ko. Bulong nito sa kawalan. Sa kabilang banda naman, labis na hinangaan ng lahat ang katapangang nagawa ni Athena. Kaya naman, nang malaman rin nito ng matalik niyang kaibigan, ay doon na siya nito pinuntahan. Beshi, totoo ba kinalaban mo daw si Saiton? Hindi ko yun pinlano, Joyce. Kusa na lang nangyari. Pero nagpapasalamat pa rin naman ako dahil nabuwag ko na ang toxic group na matagal niya nang ginagawa. Pero Athena, alam mong delikadong tao si Saiton. I'm sure galit na galit yun. At nagpaplano na kung ano-ano ang laban sa iyo. I know, at handa na ako dun, Joyce. Athena naman, talaga bang handa ka na? Kakaiba magalit si Saiton. Mas kakaiba ako magalit, no? Kung ano man ang pinabalak niya, titiisin ko na lang. Pero kapag sobra na, I will take my revenge. Hindi naman ako papayag na apihin niya ako. Okay, sige na, uuwi na ako at baka hinahanap na ako ni Dad. Don't worry about me, Joyce. I can handle this. Wika niya pa, kahit ang totoo'y kabado na rin siya ng bongga. Nagdaan pa ang mga araw, ay naging normal lang naman ang lahat at alam ni Athena na bumuelo lamang si Saiton sa kung anuman ang plano nito sa kanya. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng unang mga hakbang ni Saiton na siyang nagpagimbal sa dalaga. May package kasi na dumating sa kailang bahay at nakapangalan pa sa kanya pero walang nakalagay na sender. Doon na nagduda si Athena pero binuksan pa rin niya ito at nakita ang isang patay na daga sa loob. Agad niya itong nabitawan at mabuti na lamang ay sa labas niya ito nabuksan. Ginoo ko po, ma'am. Ano po yan? Sino ba namang tao ang magpapadala ng patay na daga sa iyo? Takot na wika ng kasambahay. Parang alam ko na po, manang. Where's Dad? Sa pagkakaalam ko po, nasa kwarto pa po yata, ma'am. Hindi pa po nagising eh. Okay, sige. Kapag nagtanong siya kung nasaan ako, tell him na may pinuntahan lang ako, okay? Saan po ba kayo pupunta, ma'am? Pupuntahan ko lang si Joyce. Okay, sige naman nang at least pakitapo na lang po nito. Tumango na ang kasambahay at doon na nga dali-daling umalis si Athena papunta sa kondo ng matalik niyang kaibigan na si Joyce. Sakto namang nandoon ang dalaga kaya sinabi niya agad dito ang natanggap niya kanina lamang. OMG, ayan na nga. Nagsisimula na siya, Athena. Nag-aalala pang usal nito. I know, magsasawa din yun. Naku, asa ka pa. Wala sa bokabularyo ni Saiton ang magsawa, lalo na't gustong-gusto niya ang ginawa niya. Well, sana lang huwag siyang lumampas sa linya dahil kapag hindi ako nakatiis, baka siya naman ang pagtawanan ko. Ay nako, yung katapangan mo ang magpapahamak sa iyo eh. Ang mabuti pa, puntahan mo na lang siya at mag-sorry ka sa kanya. That's it. Joyce, magsusorry lang ako sa mga bagay na ako ang may kasalanan. But in this case, bakit naman ako magsusorry? Kasalanan ko ba? Ay nako, Athena, ewan ko na lang talaga sa iyo. Sabi nga nila, kalabanin mo na lahat, wag lang ang isang Saiton Aguilar.
Kaya lumalaki ang ulo nun kasi natatakot kayo sa kanya. Mas mabuti nang may unti-unting magputos sa sungay niya para malaman niyang hindi siya ang nasa itaas. Masyadong mayabang, akala mo naman kung sino. Hindi na umimik si Joyce dahil labis na ang pag-aalala niya para sa kaibigan. Pero dahil mukhang wala itong balak makinig sa kanya, ay hindi na lamang siya nakialam. Hanggang sa magsunod-sunod na nga ang pagpapadala ng package kay Athena. At kung hindi patay na hayop ay mga ulo ng isda na sobrang hindi kaya-aya ang amoy. Mangyari pa'y may isang beses din na nawalan siya ng preno habang nagmamaneho at nabangga pa ang kotse niya. Mabuti na lamang at maliit lang ang galos na kanyang natamo. Ngunit imbes na gumanti ay winalang bahala pa rin iyon ni Athena. Sa isip niya'y kaya pa naman niya iyong ipagwalang bahala dahil buhay pa naman siya. Paano kung hindi ka na nga nabuhay ha? Naku Athena, nagkakaluka ka at wala ka pang balak sabihin sa dad mo ang mga nangyayari sa iyo ngayon ha? Joyce, issue ko to at hindi issue ni dad. Bakit ko siya idadamay? Isa pa, kilala ko si dad. Once na malaman niya ang mga sunod-sunod na nangyayari sa akin, ay mangingialam yun. Ayaw ko siyang madamay. Sumuko ka na kasi Athena. Please lang. Muntikan ka nang mapunta sa langit Baka sa susunod na araw, mas malala pa dyan ang gawin ni Saiton. Oo nga naman Athena, bakit hindi ka makinig dito sa kaibigan mo? Tinig ng isang lalaking biglang sumabat sa kanilang pag-uusap. Nagsalubong naman agad ang dalawang kilay ni Athena nang makitang si Saiton ang naroon na nakangiti pa habang may daladalang isang basket ng mga prutas. Joyce, lumabas ka muna. Utos niya pa sa kaibigan. Sigurado ka? Oo, sige na, lumabas ka muna. Lumabas na nga si Joyce kaya doon na naupo si Saiton sabay lagay sa mesa ang dala niyang prutas. Gusto mo bang ipagbalat kita ng mansanas? Kainin mo yung dala mo at baka may lason pa yan. Ano bang ginagawa mo dito? Sinisiguro mo bang hindi na ako humihinga at na-disappoint ka ngayon? Masyado ka namang advance, pero sort of. So natatakot ka na ba para sa buhay mo? Alam kong oo at gusto mo na sigurong lumuhod at halikan ng sapatos ko para humingi ng tawad. Kaya ako na ang nagkusang pumunta dahil alam kong hindi mo pa kaya. Napaismid naman ang dalaga at nagbitaw lamang ng pilit na tawa. Ang galing mo naman, napakalawak ng imagination mo. Pero tulad nga ng sabi ko, hanggang imagination mo lang ang lahat ng yan. So, hindi ka pa pala takot sa lagay mong yan ha? Ay naku Saiton, mahal nga lang siguro ako ng Diyos dahil ayaw niya pa akong mawala. Too bad for ya. Pwede ka nang umalis and please next time, mag-effort ka naman. Ganun? Okay, how about idamay ko ang pamilya mo, pati ang background mo ha? Umigting ang tenga ni Athena dahil sa narinig at seryosong tiningnan si Saiton. Anong ibig mong sabihin? Ano bang alam mo? Alam ko ang lahat. Ang tungkol sa pambababae ng dad mo noon na siyang dahilan kung bakit nawala ang mami mo. Actually, hindi naman ang babae Dahil hindi naman talaga minahal ng dad mo ang mami mo. Pinakasalan lang siya dahil nabuntis na ito. At ang malala pa doon, nagawa pa sanang mahalin ng dad mo ang mami mo. Pero natigil dahil nalaman nga nito na hindi kaniya kadugo. In short, nabuntis ang mami mo sa ibang lalaki. And yet, ang daddy mo ang pinaako niya. Meaning, ang kayamanang mayroon ka ngayon ay hindi sa iyo. Pwede ko siyang ikalat para magka-issue ang malinis na pangalan ng dad mo. Gusto mo? Banta pa nito. Doon na nga agarang napaupo si Athena at tiimbagang tiningnan ang binata. Don't you dare! Wow! At nakuha mo pa rin magtapangan dyan ha?
Bilibre naman ako sa iyo eh. So no? So ano na? Kailangan ko na ang sagot mo ngayon para makakilos na ako. Ano ba talagang gusto mo, Saithan? Gusto kong kilalanin mo kung sino ang binabangga mo. Gusto kong lumuhod ka ngayon din sa harapan ko at halikan mo ang sapatos ko at magmakaawa kang itigil ko na ang lahat. Iyon lang naman, Athena. Alright, papayag ako. Gagawin ko ang gusto mo. Ayun naman pala eh. Kahit labag iyon sa loob ng dalaga, ay wala na siyang ibang maisip na paraan kundi ang sundin na lamang ang kagustuhan ni Saithan. Alam niya ang totoo niyang pagkatao pero nilihim niya lang ito dahil ayaw niyang masira ang pangalan ng kanyang daddy. Ngunit ngayon na alam na ni Saithan ang tungkol sa kanya at sa nakaraan niya ay mukhang kailangan niya nang lunukin ang natitirang pride sa kanyang katawan. Totoo ngang mahirap kalaban ang binata dahil kaya nitong kontrolin ang buhay mo. Nasa baba na siya at hinalikan ng ilang segundo ang sapatos ni Saithan at nagmamakaawa pang itigil na lang ng binata ang lahat ng ginagawa niya. Iyon ang senaryong naabutan ni Joyce. Agad namang natutup ng kaibigan ang kanyang bibig at awang-awa nang nakatingin kay Athena. Okay, that's enough. Tumayo ka na dyan. More than 10 seconds na. So ano, Athena? Kakalabanin mo pa ba ako? I'm sorry, hindi na, Saithan. Mahina niyang usal. Good for you. Okay, I have to go now. Sa susunod, alam mo na kung ano nga ba ang kaya kong gawin, ha? Ngiti pa nito sabay alis. Nang makalabas na nga ito ay doon na nag-iiyak si Athena na agad ring dinaluhan ni Joyce. Athena, okay ka lang ba? I have no choice, Joyce. Hawak-hawak niyang isang alas na magpapabagsak kay Dad. Diyos ko naman oh, anong sabi niya? Titigil na ba daw siya? Iyon ang agreement namin kanina. Sana nga tumupad siya sa usapan. Oh, gee, sana nga Athena, sana nga. Naging panatag ang loob ng dalaga, nagdaan pa ang ilang araw dahil parang tinupad na nga ni Saithan ang usapan nila. Wala na kasi siyang natatanggap na threats mula sa binata. Ngunit ang akala niya'y magiging matiwasay na muli ang kanyang buhay ay hindi pa rin pala dahil hindi tumupad si Saithan sa usapan. At ipinagkalat pa nito sa lahat ang tunay na istorya ng pamilya ni Athena. Nakita iyon ng kanyang dad at labis na naapektuhan ang negosyo nito. Nagsialisan ang mga investors at makaraan lamang ang ilang buwan ay damang-dama na nila ang papaluging kumpanya. Na-depress ang kanyang daddy, ayaw nang lumabas at kumain na siyang naging dahilan kung bakit binawian ito ng buhay. Hindi na rin kasi bata ang daddy niya at marami na din itong iniindang sakit. Ngunit ang hindi lamang matanggap ni Athena ay namatay mismo ang daddy niya sa kanyang harapan, katulad ng masalimuot na pagkamatay ng kanyang ina. Sa kabilang dako naman, nabalitaan nga ni Saithan ang pagpanaw ni Mr. Vasquez na daddy ni Athena. Inaamin niyang hindi ganoon ang gusto niyang mangyari. Gusto lang naman sana niyang malugi ang daddy nito para mapalitan ang pangalan ni Mr. Vasquez sa pinakamayamang negosyante sa bansa. Hindi naman niya aakalain na sobra pala itong maapektuhan na bawian pa talaga ito ng buhay. This is all my fault. Sana tinupad ko na lang ang napag-usapan namin ni Athena. I should have stuck to that. Usal niya sa kapatid. Kung hindi ka lang sana gago Ilang beses na kitang sinabihan tungkol dyan, diba? Pero tinuloy mo pa rin. Dinamay mo pa ang dad niya sa isyu niyong dalawa. Anong gagawin ko? Parang hindi ako kayang patulugin ang konsensya ko Dalawin mo ang libing at kausapin mo si Athena. Humingi ka ng tawad. What? Dude, ginawa na ni Athena ang part niya to protect her dad.
be considerate naman. At wala na ngang nagawa pa si Citon kundi ang puntahan ang himlayan ng ama ni Athena. Medyo marami pang tao ng mga oras na iyon, kaya hinintay na lamang muna niyang si Athena na lamang ang maiwan sa kaniya ito kakausapin. Madilim na ang paligid nang tuluyan ng magsialisa ng mga tao at tanging si Athena na lamang ang naiwan. Yakap-yakap pa ang lupa kung saan nakalibing ang kanyang kinikilalang ama. Doon na nga humugot ng lakas ng loob si Citon dahil unang-una hindi niya naman talaga iyon gawain. Pangalawa, hindi siya sanay sa madramang senaryo. Habang naglalakad papunta sa gawisana ng dalaga, ay doon niya napansin na wala na ito doon. Nagawa niya pang ilibot ang kanyang paningin sa madilim na parte ng lugar. Nang sa wakas ay makita niya ito sa may liblib na parte at kung hindi siya nagkakamali ay bangin na ang ibaba noon. Biglang naalala ni Citon ang nangyari sa kanyang ina na aksidente niyang naitulak noong siya'y bata pa. Dahil nga doon ay kinamumuhian siya ng kanyang ama, kaya lumaking malayo ang loob ni Citon dito at ang tanging kasundo niya lang ay ang kanyang kapatid. Ang dahilan din kung bakit gusto niyang malugi ang negosyo ni Mr. Vasquez ay dahil gusto niyang ang daddy niya ang pumalit sa trono nito. At nang sa ganon ay may pagmalaki na siya nito sa wakas. Bumalik siya agad sa realidad at agad na niyakap si Athena mula sa likuran. Please don't do that. Kalmadong wika pa ni Citon. Citon, anong ginagawa mo dito? Ikaw ang may kasalanan ng lahat. May usapan tayo pero anong ginawa mo? Wala akong ibang sisihin kundi ikaw lang. Kaya bitiwan mo ako. Huwag kang magpakamatay, please lang Athena. Ilang araw mo na akong pinatay, Citon. Ngayon, nangyari na ang gusto mo. Masaya ka na? Hindi ko naman naakalain na aabot sa ganito ang lahat, Athena eh. Hindi ko ginustong may mamatay. Hindi ako naniniwala. Siguro nga napakalakas ng halakak mo noong nalaman mong sirang-sira na kami. Nagawa mo na nga akong balak patayin noong mawalan ako ng preno, diba? Paano pa kaya ito? Look, tire mo lang ang binutas ko noon at wala na akong kinalaman sa pagkawala mo ng kontrol sa kotse mo. Hindi ko lang inamin nung dinalaw kita sa ospital dahil sa pride ko. Hindi, kainin mo yung pride mo. Athena, please, don't do this. I'm sorry. I'm sorry kung hindi ko tinupad ang usapan. Iba ang purpose ko noon. Gusto kong malugi ang daddy mo para malipat kay dad ang kasikatan niya. Para naman ipagmalaki rin ako ng daddy ko. Para hindi niya na ako kamuhian. So, that's the reason behind all of this? Bakit mo ba kami dinadamay sa walang kwenta mong buhay? Bakit nandadamay ka ng inosenteng tao sa malaimpyerno mong mundo? Problema mo yan, kaya solusyonan mo nang walang nadadamay na iba. Oo nga no, bakit ngayon ko lang yan na-realize? Wala nga pala akong kwentang tao, kaya dapat lang akong mamatay. Citon, ano ba? Kanina pinipigilan mo ako tapos ngayon, ikaw naman ang tatalon? Kasi wala akong kwentang tao, walang kwentang anak, walang silbi. Takot nga sa akin ang lahat, pero hindi naman ako masaya. Nagtatapang-tapangan lang ako sa harap ng ibang tao. Pero ang totoo, duwag ako. Duwag ako kahit paulit-ulit sinasabi sa akin ni Dad na kasalanan ko ang pagkawala ni Ma'am. Hindi ko magawang ipagtanggol ang sarili ko. Umuurong ang buntot ko. Gusto kong sabihin na bata pa ako noon at wala akong kasalanan kasi hindi ko naman sinasadya ang lahat. Kung alam ko lang, sana tumalo na lang din ako. Duwag ako, Athena. Duwag ako. Hagulhol ni Citon. Ang umiiyak na si Athena na may
Agad na naramdaman ang bighati at guilt na hawak-hawak ng binata sa matagal na panahon. Kaya ang galit at puot na nadarama niya para dito ay napalitan ng awa. Niyakap niya naman agad ito at pilit na kina-comfort. I guess lesson na to for you. Hindi ko lang matanggap na kailangan pa talagang mawala si Dad para malaman mo kung ano ang tama. Hindi pa rin ako okay, Saiton, at sinisisi pa rin kita. Pero hindi ibig sabihin nun na kamumuhian na kita. I'm sorry din for breaking your group na doon ka lang sana nagiging importante. I'm sorry din, Athena. I'm so sorry. Sana mapatawad mo ako. Hindi pa ngayon, Saiton. Pero alam kong darating din ang oras na mangyayari yan. Okay, tumayo ka na dyan at umuwi na tayo. Ihahatid na kita at baka may iba ka pang maisipang gawin eh. Oh no, wag na. Tsaka don't worry, hindi ko na isasagi sa isip ko ang pagpapakamatay. Didiretso na ako kina Joyce at kailangan ko muna ng karamay. Ede, ako na. Since nandito na rin naman ako. Ako na lang ang magiging karamay mo if you want. Ngumiti ng mapait si Athena saka tumango lamang. Sa loob ng sasakyan na ni Saiton na malagi ang dalawa at doon nila napag-usapan ang talambuhay ng isa't isa. At hindi nga namalayan ng dalaga na nakatulog na pala siya habang nakasandal ang ulo sa balikat ni Saiton. Napangiti naman ang binata at isinandal na rin ang ulo sa ulo ni Athena at natulog na din. Kinabukasan, sabay nagising ang dalawa at nagulat pa nang malamang magkahawak na ang kanilang mga kamay at sobrang lapit na ng kanilang mga muka sa isa't isa. Doon pa lang napagtanto ni Saiton na sobrang ganda pala ni Athena. Oh, I'm sorry, nakatulog pala tayo. Okay, ihatid mo na ako at nagugutom na ako eh. How about mag-breakfast na lang muna tayo sa may pinakamalapit na restaurant dito? Oh no, wag na. Ihatid mo na lang ako. Doon ako kakain sa amin at baka nag-alala na si Manang. Okay, if you insist. Simula nga din noon ay mas napapadalas na ang pagkikita ng dalawa. Sinamahan na rin ni Athena ang binata na magpa-register para sa gaganaping Bible reading tuwing Sabado. At makalipas lamang ang ilang linggo ay napansin naman nito na talagang may pinagbago na sa kinikilos ni Saiton. Naks, parang hindi ka na ang Saiton na nakilala ko dati ah. Ibang-iba na ang aura mo ngayon. Puri pa ni Athena sa kanya. Oh, really? Bakit? Ano bang pinagkaiba? Ang dating Saiton kasi ayaw nang dinidiktahan at pinagsasabihan. Ngayon, bukal na sa loob mo na tanggapin kung ano ang mali mo. Ang Saiton dati, nakakatakot ang aura. Ngayon, hindi na. At higit sa lahat, ang Saiton dati, nakasimangot lang na parabang pinagbagsakan ng langit at lupa. Pero ngayon, ngumingiti ka na and I'm so happy for you. Nakangiti ako dahil sa iyo. Thank you for showing me the right path, Athena. Alam kong dapat sana noon ko pa to ginawa, pero nanaig ang guilt sa puso ko eh. And when I confessed it to you, gumaan ang loob ko. And also, thank you dahil nagawa mo pang makipagkaibigan sa akin despite everything. Well, kung ang Diyos nga nagpapatawad, paano pa kaya ako? Yeah, I still miss Dad. Pero hindi na ako nagsisisi na patawarin ka ng bukas sa loob ko. At saka masaya ako dahil nakikita ko na paunti-unti ang pagbabago mo. Pagkasabi nooy, niyakap naman agad ni Saiton ang dalaga at tinugo na rin iyon ni Athena. Naging mas malalim pa nga ang kanilang pagiging magkaibigan. At makalipas pa ang ilang buwan
ay nauwi rin agad sa ligawan ang lahat. Naging mahirap man para kay Saiton ang panliligaw stage niya kay Athena, ngunit wala siyang balak na sumuko hanggang sa makuha niya na ang matamis na oo nito. Ngayon nga ay naging sila na officially at marami pa silang plano para sa kanilang future. Marahil hindi man naging maganda ang mga una nilang karanasan sa isa't isa, pero iyon na din siguro ang naging dahilan kung bakit ngayon ay parihas nang namulat ang dalawa at nangakong hindi na magkakahiwalay pa. Wala man silang idea kung ano ang nakaabang sa kinabukasan nila, pero kapag kasama nila ang isa't isa, wala na silang ibang mahihiling pa. The end. Oh my, what a beautiful story. May matutunan tayo dito. And that is forgiveness. I know it's easy to say, but it's hard to do, right? For this story, I'm glad na they both learned to forgive each other. Well, forgiveness does not change the past, but it does enlarge the future. Okay, mga mahal kong kakulay, if you enjoy, please like and comment. Thank you, Yin Yin, for writing this beautiful story. Thank you all my subscribers and listeners. And kung hindi pa kayo oh my gosh, I'm lost. Kung hindi pa kayo oh my, I'm sorry. I can't pronounce anymore. Oh my gosh. What I'm trying to say is, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. So, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe and don't forget to click the bell. There you go. Alright, this is Ethel McManaman saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story. I'm sorry about that. Nag-twist na ang tongue ko. Maybe because it's 2 a.m. na. Aww. Okay, good night everyone and good day to the other side of the world. Take care. See you next time. Good night.